Hello guys, what's up? So for today's video guys, nakahuli kasi kahapon ng baboy ramo yung aking kapitbahay. So bumili kami. Sumura lang ang kilo ng baboy ramo dito guys. 300 pesos lang per kilo guys. So umorder kami kagabi ng 1 kilo and then napaka ganda ng kulay niya guys. Pulang-pula yung kilo niya. Ay yung laman niya. And then ngayon, nagluluto ako ng sinigang na baboy ramo guys. So, nagpapalambot ako dito sa uling kasi naubusan kami ng gas. Kaya sa uling ko na lang pinapalambot. And then, ayun, medyo matagal na, isang oras na. Isang oras ang tagal pa rin yung lamambot. So, magsisinigang ako. Napakasarap ng karne ng baboy ramo guys. Mas masarap siya sinigang. Iba yung lasa niya kumpara sa mga karne ng baboy talaga. Kaya kapag merong huli na baboy raming kapitbahay, bumibili talaga ako kasi nga sarap ng karne niya guys. So yun, hindi ko na kasi inyo napakita kung kulay. So mamaya may papakita ko sa inyo kasi nga. Ayun, makikita mo yung karne talaga niya guys. Napakalipis ng taba niya, ng balat niya. Tapos puro laman siya, wala kang makikitang taba. So ayun. So may mga alaga rin kami dito na, ayan o, ibon. Ayan. Nandito ako ngayon sa Isabela. Lumipat na ulit ako dito guys kasi mahirap ang buhay sa Manila. Masaya naman sa Manila. Masaya naman ang buhay sa Manila. Yun nga lang guys. Siyempre ako kasi ang gusto ko, normal na buhay lang sa probinsya. Normal na buhay na may pangkabuhayan. And then, ang gusto ko kasi sa mga more on agricultural para mas gusto ko sa agricultural. So, imagine, sa Manila, malaki ang gastos. Malakas ka. Tapos, ngayon, malakas ka. Nakakakuha ka ng magandang hanap buhay, trabaho. Pero, paano naman pagdating ng future? 'Di ba? Mas iniisip ko na, di sa probinsya kasi, kapag kapag nagstay ka dito, tapos naman may kabuhayan ka man dito, naswerte ka, makabili ka ng lupa, makabili ka ng farm, magkaroon ka ng farm, o 'di ba? Mas maganda siya. At least matanda ka na, meron ka pang minamanage na sarili mong negosyo. At hindi lang naman ako nakapokus sa isang business guys. Marami akong naiisip na gustong gawin na syempre makakatulong din naman sa iba para magkaroon sila ng trabaho. And then, ayun, mas maganda ang buhay dito kasi mas mababa ang cost of livings. Kasi kung marami ka pang hanap buhay dito, maganda guys, lalo na kung matipid ka, maganda dito sa probinsya. Dito pwede kang magtanim ng mais, pwede kang magtanim ng palay. Saka marami pa yung mga gulay, marami pa pwede kang mag-supplies. Marami ka pa pwedeng business na gawin. So kaya ako mas pinili dito. And yun na nga guys. So since ngayon ay nag-umpisa pa lang ako kasi 'di ba giniba ko last year kasi may mga pangyayari mga hindi natin inaasahan. Gaano pa tayo kagaling sa business, may mga bagay na hindi natin control ang isang bagay na yun ang magiging cause para bitawan natin yung bagay na yan. So ngayon, unexpectedly, nakabalik ako dito guys. Nagkaroon ako ng bahay, nagkaroon ako ng hanap buhay. Yun nga lang, medyo may mga ilan lang akong kinakaharap sa business ngayon kasi medyo hindi siya ganun kalakas. And then ginagawan ko siya ng paraan para maging okay yung business ko. Hinahanapan ko siya ng pwesto na mas magiging okay. And then open pa rin naman yung isa kong pwesto pero hinahanapan ko lang na kung saan ako mas magiging okay. And another trial and error na naman ang gagawin ko guys. So i-establish ko muna yung business ko bago ako magdagdag na ng panibagong business guys. So yun, naghahanap lang ako ng bagong pwesto na paglilipatan para hindi mabili doon. Magpo-focus ako doon sa kabila sa mga mabibiling bagay. And yung mga hindi nabibili na bagay, ililipat ko dito sa kabilang pwesto. So yun, kailangan ko lang
pagkakatiwalaan na bantay. So, di pa ako nakakakuha, then pinaplano ko pa ng mabuti mga gagawin ko, guys. So, syempre, 'di ba, para hindi tayo magkamali, kailangan natin planuhin. And then, okay lang lumipat basta less gastos, hindi mo na kailangan gumastos dun sa lilipatan mo, 'di ba? Mas okay siya. Para kung hindi mo mag-work, di lipat ulit sa iba, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Kaysa naman mag-antay ka na maging malakas yung business mo, na paano kung hindi, 'di ba? At least ginawa mo ng paraan, eh. Ginawa mo ng paraan para mag-workout yung business mo, 'di ba? So 'yun, update na lang ulit. Hindi pa nakakapagluto, hindi pa anong oras na, hindi pa naluluto. Sa tagal lumambot nung pressure cooker sana meron ako dun sa bahay kaso malayo eh. Nasa bahay, nasa tindahan. Nandito ako sa bahay, sa barangay. Ayan. Nandito ako ngayon sa bahay nila mamang. And then nagluluto ako sa uli. So yun guys, yun lang, update ko kayo sa mga another kaganapan sa buhay ko sa mga susunod na araw. Bye!